Marami ang tutulad pumuna sa paglobo ng pondo sa pagpapatayo ng bagong Senate building sa Taguig. Kabilang na dito si Attorney Salvador Panelo. Aniya, nakakaya daw ito. Sa laki ba naman kasi ng halaga ay posibleng ikagagalit ito ng taong bayan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito ngang umiinit na issue patungkol po dito kay sa Senado. Ito ngang new Senate building. Umiinit itong issue na ito dahil napapansin na ng taong bayan, napapansin mismo si Attorney Panelo, napapansin niya, nakakahiya ito. Nakakahiya kasi sobrang laki ang budget na ito for the new Senate building. Nakakahiya kasi meron tayong mga kababayan na yung mga pangunahing problema ng Pilipinas, merong hindi nakakain. Ito sana'y napunta sa pera para sa hospital ng ating mga kababayan na may sakit. Doon pa sa mga seniors, di ba? Yung mga senior na citizen na dapat natin pagtuunan ng pansin, bigyan sila ng kaukulang budget para naman sila ay maging masaya, no? Pero hindi yun natutugunan. So, kung may delikadesa po ang Senado, bakit nagtayo kayo ng new Senate building? Para lang po sa opisina ninyo. Yan ang sabi ni Atty. Panelo. Kaya nga ang sabi ni Panelo, nakakahiya po kayo mga taga-Senado. Especially na itong si Cayetano at itong si Binay ay nagkainitan na sa Senado. So nakakahiya po. Sabi pa nga nila na konti na lang siguro, 3 o 4 na lang yung mga matitino na mga senador dyan. Tapos, ang laki-laki ng budget ninyo to the point na kino-consider na ito na luxury na ito. Naghihirap ang mga Pilipino pero yung opisina ninyo, yung new Senate building worth 23 billion or 21 billion, hindi ba kayo nahiya yan sa mga Pilipino? Pera ito ng taong bayan tapos ginamit nyo yung sobrang kamahalan ng itinayo ninyo because that will be considered your office. Hindi ba kayo kontento sa mga opisina nyo ngayon? Sabi nga ng iba, itigil yan. Itigil na yung mga ganitong proyekto na ito. Wala. Yung taong bayan, hindi naman makikinabang dito sa new Senate building Ang makikinabang dito, senador. And to think na 24 lamang sila. 24 senador lamang po. Buti sana kung kongreso, yung kongreso 300 plus. Kayo 24 po lang kayong senador dyan. Bakit ang sobrang laki ng inyong budget for your new Senate building? 23 billion. So yan ang panawagan ng taong bayan. Dapat malalaman ito ng taong bayan. Anong nagkaproblema dito? Bakit umabot ng 23 billion? Okay? Pero bago ang lahat, bago natin yan pag-uusapan, help me po na i-like at saka i-share itong ating video sa Facebook at YouTube para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay muna tayong mag-like at saka share sa Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, marami dito na hindi pa nakasubscribe, nakafollow sa akin. Paki-subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga balita. And ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? At ito namang programa natin ay latest na balita. Tapos gagawa tayo ng reaction, opinion, o komento patungkol po sa nangyari sa lipunan. Okay? So sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na. Itong Senate, administrasyon pa rin ni PBBM ang masisira dito. Pati Senado. Nakakahiya Itong 23.3 billion budget para sa bagong Senate building, nakakahiya. Yan ang sabi ni Attorney Sal Panelo. Okay, pakinggan natin. Eto, Panelo, pasok. Marami ang tutulad pumuna sa paglobo ng pondo sa pagpapatayo ng bagong Senate building sa Taguig. Kabilang na dito si Attorney Salvador Panelo. Aniya, nakakaya daw ito. Sa laki ba naman kasi ng halaga ay posibleng ikagagalit ito ng taong bayan. Si Sara Santos sa report. 24 senador, mayroong gagastos ng 28 bilyones para sa... Actually, tama ang sinabi ni Panelo. 24 lang po kayong senado dyan. Tapos ang inyong opisina, new Senate building, 23 billion? How dare you? Using the money of the Filipino people. Gusto nyo marangya, sosyal, luxurious building ang ginawa ninyo? Dahil umabot ng 23 billion?
kahit nga mga luxurious hotel, mas malaki pa itong budget ninyo. So meaning, kayo po ay marangyang mga opisina, pero ang taong bayan naghihirap. Lahatin ko na kayo mga senador dyan. Dahil ang tawag dito, New Senate Building. Nasaan na yung mga senador? Wala man lang kahit isang, si Cayetano lang ba ang gustong magpa-imbestiga dito? O talaga bang 23 billion ito lahat? Gusto itong malaman ng taong bayan ngayon. Dahil umiinit itong issue ngayon na ito. Walang problema yan kung 23 billion talaga ang ginamit nyo dyan. Walang korupsyon, walang anomalya, okay yan. Pero on the other side, nakakahiya. Ako late na akong nakarealize na sobra talagang laki. Sobra. Now, paano nila ito ipapaliwanag ngayon? Itong mga paliwanag ninyo, ma-accept ba ito ng taong bayan? Yan ang tanong. Bakit lumobo po na aabot ng 23 billion? What are the specific details about this? Ano ba? Gold ba ang ginamit ng CR? Kaya sobrang mahal? Nagtatanong lang po kami Anong materials na ginamit ninyo? This is considered luxury building. Bakit? Yung opisina nyo ba, yung mga kasangkapan dito, mga expensive talaga ito? Hindi na kayo nahiya sa taong bayan eh. Imagine you are only 24 members dyan. And you have that kind of budget for your office? Grabe. Sa kanilang opisina, kalokohan yan. Sa takbo ng bansa. Sabi niya, kalokohan talaga. Ngayon, napapanahon na bang magkaroon ng bagong gusali ang ating mga senador? Tutol kasi ang napakarami sa ideya, lalo na't ang budget para dito na dati nasa 8 point... Ang sa akin ba dito ba? Teka muna kasi ang katin ng likod ko. Ginamit ko yung supply. Ito ba ay practical? Yan ang tanong. Practical ba ito? Sa sobrang daming problema ng Pilipinas? Sa sobrang daming may sakit? Na walang pambayad sa ospital? Yung aking asawa nga halos wala nang tulog, ang nahihirapan na kasi 500,000 yung pagbabayaran nila sa ospital, yung kapatid ng asawa ko. Pumupunta pa sila sa Mormons Church, humingi sila kasi yung Mormons kasi yung asawa ko Pumupunta pa sila doon sa church, binigyan sila ng tulong. May ganong bagay ba? Kung tutuusin ang Pilipinas po, sobrang daming pera ang Pilipinas. The sad reality is, hindi masyadong na-manage o na-balanse po ang pera ng Pilipinas. Matatawag mo bang balanse ito? Sobrang laki. Ako na mismo, I'm part of the taong bayan. Sobrang laki yan. Is it practical? Ano ba yan? Bulletproof ba yan? Dapat malaman ang explanation. Naghihintay ang taong bayan dito. Bakit ganun kalaki? 9 billion pesos na ay mas lumobo pa. Ngayon umabot na sa nakalululang 23 yes, Ma'am Nelsky Vlog. Mormons po yung pamilya ng asawa ko. Tapos, I really appreciate sa mga Mormons rin kasi wala silang wala na silang explanation o kung ano-ano, talagang tinulungan nila kaagad yung asawa ko. 3 billion pesos. Matatandaan na pinasuspinde ni Senator Cheese Escudero ang konstruksyon ng bagong Senate building matapos niyang maupo bilang bagong Senate President noon. Anya, nakagugulat daw at masama sa panlasa ang laki ng perang... Masama talaga sa panlasa. Ganyan kalaki ang kanilang opisina. Hindi lang siguro opisina kung anong mang pagpupulong nila dyan. Ganyan po kalaki ang kanilang new Senate building. Pero 24 lang sila 24 senators. Kayo, ano sa tingin nyo? Tama ba? O naging practical ba sila sa mga gastusin nito? Grabe. Wala talaga nakasita dito. Sa 24 na mga senador, wala talaga nakasita dyan? Gagastusin para sa bagong gusali. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, tama lang ang ginawa ng senador. Dapat talaga, pigilan mo ang construction. Can you imagine, 24 only of them
Eh, yung patasang pambasa, 300 plus. Pagkatapos sila, 23 billion pesos, nakakahiya. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Tama yan. Senator Cheese, okay na okay ka. Eh, patigil mo na yan. Kasalukuyan Isa pala si Senator Cheese dito ha, na gusto niyang paimbestigahan at ipatigil ito. Okay? Tingnan nyo ha, sino itong mga senators na ito? Tatandaan nyo, sino itong mga senators na ito na pumapalag dito? Take note of this ha. Isa na si Senator Cheese. Si Cayetano pinaimbestigahan. Take note ha, because this matters to us. Sino itong mga taong ito na dapat nating tatandaan? may tensyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso, partikular na sa pagitan nila Senator Nancy Binay, dating chairperson ng Senate Committee on Accounts, at ni Senator Alan Peter Cayetano, bagong chairperson ng nasabing komite. Umarangkada na kasi ang investigasyon sa paglobo ng budget para sa bagong Senate building ngayong araw ng Miyerkules at 3 ng Hulyo. Yung pag-iimbestiga, eh, ba't naman magre-react naman yung mga ibang senador kung may investigasyon? Kaya nga dyan ako nalilito. Bakit kayo magre-react kung imbestigahan yan? Dapat you will understand. Sa sobrang laki, dapat malaman ng taong bayan at sa ilan sa ating mga senador, silipin natin ano ba ang dahilan bakit sobrang laki? Bakit kayo nagre-react dyan? It's normal. Normal yan na pinaimbestigahan nga ninyo yung confidential funds ni VP Sara na 125 million. 125 billion lang yung kay VP Sara pinaimbestigahan. Ito, 23 billion, hindi ito imbestigahan. Ay nako. Iimbestigahan kasi nga, paano lumobo yan from 8 to 28 billion? So, para malaman. What I mean ha, generalize ko ha. Gobyerno ha, gobyerno ang ibig kong sabihin. Pinaiimbestigahan nga yung confidential funds ni VP Sara na 125 million ba yun? Nakalimutan ko. Ha? 125 million pinaiimbestigahan ng gobyerno. So meron rin kasi tayong right na imbestigahan rin itong ganitong kalaking new Senate building, 23 billion. Para fair. 'Di ba? Kung walang ginawang masama diyan, kung nasa tama yung mga gastusin, okay. 'Di ba? Bakit matatakot kayo? Bakit magre-react kayo? But second, bakit naplanuhan yung aabot yan ng 23 billion? Yan kasi ang masakit eh. Ano nangyari dyan? Nagbabala si Attorney Panelo na siguradong magagalit ang taong bayan sa mga senador. Ako ha, sa totoo lang, kung si Duterte pa ang Pangulo dito, pinahihinto na yan. Kung si Duterte pa ang Pangulo dyan, hindi yan mangyayari. Sisitahin yan ng Presidente eh. Yung Presidente natin, ano kaya ang kanyang maisabi dyan? Ano kaya ang komentaryo ni PBBM dyan? Kakahiya kayo, pera ng taong bayan? Ako, matatawag itong inabuso nila eh. Inabuso na talaga nila taong bayan eh. Hindi nyo pera yan. Hindi nyo pera yan. Dapat iniisip nyo muna, hindi ba magre-react ang taong bayan dyan sa sobrang laki? Nakakahiya kayong mga senador kayo? Ayoko sanang punahin itong mga senador na ito kasi meron tayong mga kakilala rin na kakampi ni Duterte mga senador dyan. Pero the fact na hinayaan, wala man lang nakasita at the very early, ano ba yan? Lalo na't halos 3 beses ang paglobo ng pondo para sa nasabing proyekto. Pero sulit nga ba ang 23.3 billion? Yan ang tanong. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman